mo nalulungkot ka, sinama mo siya, hindi mo siya pinatatanong, pinapipirmahan mo siya ng mga papeles na hindi niya alam. Bakit parang susunod lang ba sa'yo si Sheila? Anong dahilan? Ba't mo siya pinasama? Kami naman po kasi ni Sheila Sen ever since kami magkakasama. Although ni kaming ever since po, since bata po magkasama na So po close na close talaga kayo? Hindi naman po sa sobrang, close. I think close kayo. Yes, Kasi close. kung hindi kayo close, sasabihin mo sa kanya na aalis kayo at hindi mo alam saan ang pupunta. 4 na araw, 5 araw ka sa maliit na kwarto. I don't think hindi kayo close, no? So, ikaw ang leader ng barkada itong grupo ninyo. Wala kang amo, sabi mo. So, ikaw ba lahat ang sumasalo ng expenses? Lahat? Pag-book ng ticket, lahat? Wala naman pong masyadong expenses po pagdating po namin doon. Flight ticket po, tas pagkain lang po. Tapos yung yung mismong tinirahan po namin. Sa mga lakad nyo, Madam, ikaw ang gumagastos. Kahit nung hindi ka pa tumatakas, mga lakad nyo, nabanggit ni Sheila na mga 10 beses na kayong umalis na ibang bansa. Ikaw ang sumasagot nun? Opo. Lagi, no? Nung nasa boat kayo, paano yung damit nyo nga pala? Nagbibihis ba kayo? May dala ka bang maleta? Nagpaka ba ng pang 1 week, 1 month? Wala po. Madala ko lang po isang bag. So, tapos may laman lang po ng personal po na item lang po. Maraming pera siguro, no? Wala po. Gaano kadami? Sige, kung wala. Kasi paano kang bibili? Kasi sabi mo kanina, cash yung ginagamit mo. Opo. Paano kang gagamit kung wala kang dala? Opo. Less than, tatlo po kami, less than $20,000 po. Less than? Less than $20,000 po. Less than $20,000, halos 1 million lang, no? Sorry, nalito ako sa... sabi mo kanina, umalis ka ng Pilipinas dahil may death threat sa'yo. Is that a correct statement? Yes po, Sen. Nung nasa labas ka ng Pilipinas, pakiramdam mo ba mas safe ka? Hindi po. Hindi. So bakit ka umalis ng Pilipinas? Nung time po, feeling ko po maging mas safe po ako. Sabi mo hindi ka mas safe, tapos ngayon mas safe. Pakiramdam mo mas safe ka kung aalis ka ng Pilipinas? Nung time po na yon, but not now. Ngayon mas tingin mo safe ka safe na nasa Pilipinas ka? Okay. Kung may tinataguan ka at umalis ka ng Pilipinas, ang tinataguan mo ba yung sinasabi mo nagbibigay ng death threat sa'yo? In your story. Is that it? Hindi po. So, sino? Kasi sabi mo, nasa Pilipinas yung nagde-death threat sa'yo eh. Opo. For the security reason po, I refuse to answer po, Sen. Sorry po talaga. Let it be also placed on record that the resource person keeps on evading and not cooperating, Madam Chair, no? Kung may tinataguan kasi sa Pilipinas at nasa ibang bansa ka na, pero bakit dun sa ibang bansa nagtatago ka pa rin? Nagtatago ka pa rin ba nung nasa ibang bansa ka? Maingat kang lumalabas? Paglabas ko po, Sen, sa totoo lang gusto ko na bumalik. Nag-iisip na po ako talaga na haharapin ko to. So you mean to say, nagtatago ka pa rin nung nasa ibang bansa ka? Hindi Honest naman, answer. Nandun ka sa ibang bansa. Opo, hindi naman po to be exact na nagtatago, pero syempre po, malungkot po. So sa pagkakaalam mo, yung nagbabanta sa'yo, may connection din sa ibang bansa at kung saan nandun ka? Sen, security reason po, hindi ko po sasagutin po. Ito ba ay international mafia na pinagtataguan mo o local lang? Sen, for security po, I refuse Meron to answer bang po. parte ng gobyerno? Siguro mas magandang sagutin mo to dahil we're all public servants here. Meron bang parte ng gobyerno, opisyal na tingin mo sangkot dito sa pinagtataguan mong di umano death threat? Sen, I refuse to answer po for this reason of security po. Anong connection mo kay Duan Ren Wu?
Ano po ibig sabihin ng connection po? Sino siya para sa'yo? Dahil siya yung nag-asikaso sa inyo doon sa ibang bansa, hindi ba? Your Honor, hindi po siya yung nag-asikaso sa amin, pero kilala ko po siya. So nagsisinungaling isa sa inyo ni Sheila Go dahil nandun ito at nag-asikaso sa inyo, no? Inang sabi niya. So hindi mo kilala si Dwaren Wu? Kilala ko po siya, pero hindi po siya yung nag-asikaso sa amin. Hindi ka close sa kanya? Kaibigan ko po siya, nakilala ko po siya, gawa na mag-i-invest po sa Pamban. Okay. Si Sheila, no? Nandito si Sheila, baka pwedeng patanggal din nung iyong mask, face mask. Sabi mo, Sheila, sa amin noon, there was a time na lumakad kayo ni Miss aka Alice Go, nagpunta kayo sa Thailand para magbakasyon at kasama mo yung dalawang isinulat mong pangalan na pinatawag na natin ngayon dito, si Kat at si G. Gusto ko lang malaman, Sheila, Kat Salazar and G Pepito, kasama nyo din ba itong si Dwaren Wu, Sheila? Kasi sabi mo sa amin kayong apat lang nung last hearing. Gusto mo bang baguhin yon kung kasama nyo si Dwaren Wu? Saan po? Doon sa trip ninyo na binanggit mo sa amin last hearing na nagpunta kayo, sabi mo bakasyon lang, kayong apat, walang negosyo, kayong apat lang na itong dalawang binanggit nating pangalan. Sa Thailand po? Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. Sa Thailand? Ikaw ang nagsabi nga, nasa Thailand. At ikaw ang Ang nagsabi. kasama lang yung dalawa tauhan ni Alice. Yun nga yung binanggit natin yan. Kayong apat lang. Kami balik kasama si Wesley. Hindi. Ang binanggit mo nung nakaraang hearing, Sheila, tingin ka sa akin, Sheila. Sheila, para magkaintindihan tayong gusto. Okay lang din. Okay lang din dyan. Sige. Dyan na lang tayo magtinginan. Okay. Sorry po. No problem. Ang binanggit mo, Sheila, sa amin nung nakaraang pagdinig ay sa 10 beses na alis ninyo ni alias Alice Go, kasama mo itong dalawang tao na ito, si Kat at si G, nagbakasyon kayo at ang sabi mo rin sa Thailand, at yan lang yung pagkakataon na magkasama kayo na may ibang taong kasama na umalis kayo ni Alice Go. Nagpunta kayo ng Thailand. Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. So, Opo, sila lang po dalawa. so sila lang. So, apat lang kayo, no? Okay. Madam Chair, let me just share with you can we just show this slide 14? A flight manifest detailing, Your Honors, na hindi lang kasama o lumalabas kayo ng bansa na hindi lang kayo magkakasama, Sheila at Alice, kasama nyo din si Dwaren Wu. Meron po ito. Papaanin nyo kaming kukumbinsihin ngayon na hindi kayo magkakasama. At itong barkada trip ninyo ay papuntang Taipei. Hindi po papuntang Thailand. So, Sheila, hindi mo ba nare-recall ito? Hindi, kasi sa Thailand, wala naman kami kasama. Kung meron lang yung dalawa tauhan po ni Alice. Okay, good. Sheila, ikaw, natatandaan mo ba itong trip na ito? Nakasama mo si Dwaren Wu? Sa Thailand po? Ito, pinapakita. Taipei yung nakalagay dyan. Taiwan po. May kasama isang, hindi ko alam kung siya ba yun, kasi yung ninong ni Cassie. Okay. Madam Chair, iba yung binanggit po niya nung nakaraang pagdinig, iba rin po ngayon. Miss Alice, pwede bang matanong ka? Anong trip itong Taipei na ito, kung nare-recall mo? I think, kung di po ako nagkakamali, Chinese New Year po yan. Chinese New Year. Opo, Chinese New So Year. close talaga kayo, bumabiyahe kayo magkakasama ni Yan Dwaren lang po Wu. yung biyahe po namin na magkasama po. So anong Chinese New relasyon Year. mo sa kanya kay Dwaren Wu? Wala pong relasyon sa kanya, pero mag-i-invest po dapat siya sa Pamban. Mag-i-invest siya sa Banban, pero paano mo siya nakilala? Nakilala ko po siya through Cassie. Anong ginawa niyo dito sa Taipei? Bakasyon? Opo, pumunta ng Shimenting kumain ng mala. Walang negosyo na pinag-usapan kay Wala po. Dwaren Wu? Wala po.
Madam Chair, may we know if this committee had invited Mr. Duan Renwu na katakot-takot na ilang beses na nating naririnig ang kanyang pangalan. If I'm not mistaken, siya yung big boss ng Lucky South, Madam Chair. Sen Joel, inimbita natin siya, itong si Mr. Wu Duanren, one of the early hearings. Kaya lang, wala rin tayong makuhang address niya dito sa Pilipinas. May I now move that we issue a subpoena, Madam Chair, to this Duanren Wu? So move, Madam Chair. Thank you, Sen Joel. Comsec, we issue a subpoena to Mr. Wu Duanren for his appearance before the committee sa susunod na. Madam Chair, In fact, if I can correct the record, yes, the committee has a standing subpoena for Mr. Wu Duanren. Madam Chair. Yes, for an interjection, just a quick Sen. Sherwin. interjection. Apparently, Mr. Duanren Wu left the country last June 11 of this year. Mr. Duanren left at the same time with Cassandra Leong during that time. So, and we don't have any records of that person, Duanren, coming back to the Philippines. So meron po Salamat, tayong Sen. live Sherwin. na subpoena na inisyu sa kanya, Madam Chair. And at the proper time, siguro pag-usapan po natin, baka dapat ipa-aresto na din natin siya. No? Madam Chair, let me finish by asking two more questions kay Alice. Anong transaksyon mo kay Attorney Galicia? Paano mo siya nakilala? Sen, may pending case po sa DOJ po. I invoke my right against self-incrimination po. Are you aware na mayroong sasakyan mo daw? Anyway, let me ask that question. Is that your vehicle na nagpunta at nagpakita doon sa abogado na nagnotaryo na nandito ka sa Pilipinas? Would you deny it? Yes or no? Sen, I invoke my right against It's self-incrimination just yes or no. po. Madali na i-check namin yung sasakyan, no? So that's been super being uncooperative. We can easily ask LTO and find out kung sa'yo yun o hindi. At binanggit na dun sa mga interview, lahat ng kasama mo at staff mo, kailangan mahaba ang buhok at medyo kamukha mo para madali kang makaalis, no? So, kung hindi sa'yo yung sasakyan, which nakakagulat, dahil yun ang sinasabi nitong si alias Alan at si Attorney Galicia. Gusto lang namin malaman, Alice, aware ka na may affidavit na pinanotarize sa isang abogado na ikaw ay narito pa sa Pilipinas. Sen, with due respect po, I have pending case po sa DOJ Hindi ka po. magagalit na ginagamit kung sakaling hindi ikaw yung ginagamit ang pangalan mo. Tumakas ka na pero ginagamit yung pangalan mo para notaryo yan. Sen, sorry po talaga, I invoke my right But po. I will be very mad if someone is using my name na magpapanotaryo. So, hindi ka nakukonsensya na ipapadisbar itong si Attorney Galicia dahil sa nagsinungaling ka sa kanya na hindi ka pala humarap sa kanya. Sen, I invoke my right po. And you don't Sorry po. care. You don't care kung merong mapasama at matanggalan ng lisensya bilang abogado. May kilala ka ba na Sherry na nandito ngayon, si Miss Sherry Ordonia? Cheryl Medina, sorry. Kilala mo ba si Cheryl Medina? Ano mo siya, Miss Alice? Nakikita ko po siya. Kilala mo siya? O, kilala ko po siya. Okay, yun lang naman yung tanong ko, no? Si Miss Cheryl Medina, anong alam mo dito sa dokumento na ito na ipinanotarize kay Attorney Galicia? Anong participation mo dito, Miss Cheryl? Ms. Cheryl. Dito ka na po kayo titignan. Yes, please. Sa papers, ay sa notaryong yan po,
Actually po, hindi ko talaga alam na yung notaryong yan. Yun po, yung affidavit na yan. Na nakita ko na lang po sa dyaryo nung lumabas po. So kalaunan, nalaman mo na yan Yes yun? po, yes po, Your Honor. Kalaunan, no? Kalaunan, nalaman mo na parte ka ng paper trail na ito, may tinawagan ka, merong kang kinausap kasama si Miss Kat, if I'm not mistaken. Kat, kilala mo ba yun, Sherry? Yes po, Your Honor. Okay. So, kinausap mo siya para mag-facilitate din nitong ninotaryo na ito. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Siya So, po, Okay, sige. Kwento mo. tumawag po si Kat sa akin, nagtatanong lang po kung merong abogado na magnonotaryo ng affidavit. Okay. Tapos, anong Actually, naging sagot hindi niyo pa po? Ang sabi ko po, sa SOL po wala talaga. Ano pa ho yung alam niyo tungkol dito? Pero meron po akong, parang ang nag-suggest lang, magtanong-tanong siya sa iba. At meron kang binigay na tao o pangalan na tinawagan ngayon ni Kat. Is that correct? Yes po, Your Honor. Sino po itong tao na ito? Si Kadante po, Your Honor. Kadante. Okay. And then, ito yung kinausap ni Kat para i-facilitate itong pagnotaryo nitong dokumento na ito. Pero ang ating napag-alamanan na dito naman pumasok yung traveling buddy ng barkada na si G, no? Si G naman yung kumuha at nagpapirma at nag-facilitate nitong pagnotaryo na ito. Alam niyo din po ba yun, Miss Sherry? With the indulgence of Sen. Joel, follow up lang, Miss Cheryl. Yes po. Yung Kadante, anong buong pangalan niya? Hindi ko po alam, Your Honor. Kadante lang po ang tawag. Salamat, Sen. Joel. Yes, Miss Cheryl, can you answer my question? Ano pa ho yung alam ninyo doon sa na pag-alamanan nyo na kalaunan, no? Kalaunan na ito pala yon, no? Na ito pala itong pinanonotaryo o dokumento na itinawag po sa inyo. Actually po, nung sinabi ko po kay Kat na si Kadante po, sabi ko kay Kat, ibigay ko na lang yung number, tapos sila na po mag-usap. Ganun lang po. Wala na po akong alam. At wala na ho kayong narinig kay Kat. Wala na po, Your Honor. At ang nangyari na lang po, narinig nyo na lang Yes sa po. mga balita na ito na nga po yon. Yes po, Your Honor. Salamat, Miss Cheryl. Madam Chair, may I just ask one last question kay Alice, yung pong pinanggagalingan ng inyong kayamanan, napakarami po no? Yung SALN nyo, tinitignan ko po, 117.5 million SALN December of 2023. Saan po nanggagaling itong napakaraming pera? In fact, hindi nga ako kayang suportahan ng SALN ninyo itong mga karangyaan na naipakita na dito sa committee na ito. Pwede bang malaman namin gaano kalaki yung kinikita nitong mga negosyo po ninyo? Sen, I think may sinampa na pong kaso po sa akin sa AMLOC. Kaya I refuse to answer po. Thank you po. Ganun kalaki, no? Nag-admit ka owning a helicopter, sa LTO records, meron kang 13 vehicles, may Jeep Gladiator Sport, Land Cruiser, Expedition, McLaren, etc. no? Masyadong malaki yung iyong kayamanan talaga, no? Sinabi mo din na nakakapagnegosyo ka dahil binibigyan ka ng tatay mo minsan kalahating milyon one time, minsan 1 million pesos, 2 million pesos. Ano naman yung business ng tatay mo? Tatay mo ba itong si Jang Zonggu? Opo, textile po yung negosyo ng tatay ko po. At Sen, hindi po sa akin yung McLaren. At yung mga ibang sasakyan po na na-mention nyo po kanina, baka yung iba nabenta na po. Kasi wala na po sa akin yung mga sasakyan na yun ngayon. Okay, but it's immaterial because you have so much money and binabanggit mo itong fabric and embroidery business. Napakalaki pala. Ito lang ang negosyo ng iyong tatay?
Textile pong negosyo po niya sa China. O ganun kalaki para kumita ng ganito karami, makapagpatayo ng maraming building. And based on LRA records, merong at least 32 land titles under his name. Would you agree? Would you know about it? 32 titles po. Under whose name po? Sa tatay niyo po. He has itong si Jiang Zhonggu. Hindi mo alam, narinig Hindi ko yung ko po sagot alam. ng lawyer mo, hindi mo alam. Hindi mo alam itong tatay mo. Kasi kung tatay ko to, alam na alam ko. Sino yung mga kasosyo mo sa negosyo o kasosyo ng tatay mo nakakilala mo? Sen, wala po akong kakilala. O last Parang question kami ko lang. na lang, sige. Dahil wala ka rin lang sasagutin sa tanong ko. Bakit mo pinapipirma si Sheila nang hindi niya naiintindihan? Bakit ka papirma ng papirma? Ba't hindi na lang ikaw ang pumirma? Bakit siya? Ba't ang Ay. dami mong pinapirmahan sa kanya? Anong documents? Anong documents? Because Sheila signed 96 times, Madam Chair. 96 documents, of which 66 was for general information sheets as a corporate secretary. 10 times for articles of incorporation as an incorporator. 20 times on audited financial statements as an auditor and chief financial officer. Mukhang galit na galit ka kay Sheila para papirmahan lahat to. Sen, wala po ako maalala. I-double check ko rin po. So wala kang maalala si Sheila kasi may naalala. Kawawa naman tong close friend mo na idinidiin mo at ibinabaon mo at sigurado kami na mapaparusahan itong mga lumabag sa batas. Yun lamang po, Madam Chair. Maraming salamat po sa inyong oras at pasensya. Thank you. Maraming salamat din, Sen Joel. So, next we will have, unahin ko na si Majority Leader o Sen Francis, and then pagkatapos nila si Sen Doroy, Sen JV, Sen Sherwin, and Sen Bongo. So meron tayong mga isang oras bago tayo kailangan mag-session. So if you can take 10 minutes each at least during this first round. Okay, Majo, you have the floor. Thank you, Madam Chair. These are all related to my previous assertions during the opening of this hearing. Madam Chair, without prejudice to your earlier ruling that Ms. Go would be returned to the custody of the PNP Custodial Center immediately after this hearing, I reiterate again that the Senate should be the primary institution that should take custody of Sheila Go. At siguro kung may matanong ako rito ilang abogado, hindi na ikaw, Sheila, siguro, is there anybody here from the Ombudsman? Wala. Anybody here from the Department of Justice? Yes, DOJ is here, Majo, Yusek T. Okay, kahit sino sa inyo, recitation lang ng konti to. Sino gusto mauna? Ikaw na lang. Yusek Your T, name, please. Yusek T po. Okay. T po, Your Honor. Basic criminal procedure, criminal law, remedial law. Difference between venue and jurisdiction. In this case, na-file yung case sa Kapas Tarlac. Is that considered the venue? Karami na ikinig. Simple lang. Place where the case is brought. Your Honor, for criminal cases, venue is jurisdictional as well. No, that's not my question. Yes. Difference between venue and jurisdiction. Venue here is Kapas. Yes. Okay. Yes. Earlier, a while ago, during his opening statement, Senator Joel Villanueva mentioned something about Republic Act 10660. Yung 10660 speaks of a venue wherein a municipal mayor here is concerned. When once an ombudsman files a case, it has to be outside, even though she was dismissed, outside the judicial region where she holds office. She holds office in Tarlac. That's the 3rd judicial region. And yet, where was the case filed? It's filed in Kapas Tarlac, Your Honor. In Kapas Tarlac belongs to That judicial region, 3rd the judicial. same judicial region. So, in effect, it is a violation of Republic Act 10660. And now, when we come to jurisdiction, it will now refer to the
the power of the court to try and decide, hear and decide cases. Judge Santiago, Yes. you're not yet raising your hand. I will not be grading you. So tama ba yun? That's correct, Your Honor. Tama yun. So when the law speaks of that it should be filed in another regional trial court outside the judicial region, when we look at Batas Pambansa 129, ano po ibig sabihin nito? Yung pinakamalapit sa Kapas? Yung ba yun? Silent po eh. Silent po yung batas kung saan po i-file. Silent yung 106. 10660, yes, Your Honor. Yes. So it appears, Yusek, you are not reviewing your law. So bibigyan kita ng C. There is a circular issued by the Office of the Court Administrator. There is a circular issued by the Court Administrator wherein it states that all cases related to 10660 should be filed in the nearest RTC of the next judicial region. I'm now referring to Exhibit A, natangon na si Judge Santiago, OCA Circular 211-201-2019. Nakalagay dito, within 3 days from the filing of the case, where the accused or one of the accused is a public official, when the case was filed, she was still a mayor, the case shall be forwarded to the nearest RTC of the nearest judicial region from the judicial region where the official holds office pursuant to Section 2 of Republic Act 10660. May example pa ho dito ang Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, for instance, where a case filed before Branch 61 of RTC Gumaca, Quezon may be forwarded to Branch 64 of RTC Labo, Camarines Norte. So ibig sabihin, sangayon din po sa interpellation noon ni Senator Angara kay Senator Pimentel to prevent influence from being exerted. So in this case, Yusek, tama ba na sa Kapas final? Your Honor, this case, we weren't the ones who investigated this case. Yes. This is a case of corruption which is under the Tama Ombudsman. ba sa Kapas final? Your Honor, on paper, mukhang may konting May konting salungat. mali. May konting salungat sa batas. Sa batas. But mas mabuti siguro marinig natin ng Ombudsman. Baka may paliwanag sila para dito. The Ombudsman is an option, with all due respect to them, if they're listening. They can withdraw the information and refile it to the proper court. Nakalagay po dito sa OCA Circular, within 3 days from the filing of the case, where the accused or one of the accused is a public official, the case shall be forwarded to the nearest RTC of the nearest judicial region. Kailan po final tong case? Nung same day na inuwi si Mayor Guo, kung di ko nagkakamali, that was Friday or Thursday last week. So you're referring to September 4? This Maybe. September 5? September 5, Your Honor. September 5. Kung September 5, ngayon po ay September 9. So, this is a mandatory duty on the part of the RTC. And with all due respect to the RTC of Tarlac, I would endeavor to ask the good chairperson to write also, soon as possible time, the RTC Judge of Tarlac. Maraming salamat sa tulong nila, Branch 109, pero mukhang mali yung court. So pag mali, sir, yung court, venue is jurisdictional. That was your statement a while ago. Paano po ito? Quashable? Motion to dismiss? Ano pong pwedeng gawin tinuturuan pa natin yung abogado dito ni ano? Ano yung dapat gawin? Maaari po maging option yun ng akusado, Your Honor. But again, hintayin natin ng Ombudsman, baka may paliwanag sila kung bakit doon nila sinala. Hindi, ang paliwanag nila, wala kasing damages. So tama sila, walang damages sa RTC. But the venue here, Yes. as what you mentioned, is jurisdictional because this is a criminal case. So sinukat ko po yan, sir, Madam Chairperson. Sinukat ko po, ang dami kong mapang ginawa kagabi. From Kapas, the nearest RTC would be Region 1. And Region 1, ang pinakamalapit po is Urdaneta City, Urdaneta, Pangasinan. Yun po ay sa 1st Judicial Region. But since the name of a Pangasinan mayor was likewise implicated here, baka naman magkaroon din ng influence. So hindi po pwede sa Region 1. So yung pangalawang sinukat ko po, dito yung mga mapa ng mga husgado,
Yung pangalawang sinukat ko na malapit-lapit is Region 2 sa Santa Fe. Ang layo na po, Nueva Vizcaya. Ang kanya pong Regional Trial Court is 100 to 120 kilometers away from Capas, which is in Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang layo na po nun. And yet, yung custodial facility is sa Camp Crame. Sinukat ko rin po yung pinakamalapit na makakatulong. Tinutulungan na natin lahat dito. Ang pinakamalapit po is Valenzuela City, Metro Manila, which is 95 to 100 kilometers away from Capas. Doon talaga po ito papatak. Valenzuela City, near to Camp Crame, and I think one of our colleagues here is from Valenzuela City. So, tama po ba ako, Yusek? Maaari po yun. Ang nakalagay Maaari, po sa tama. batas ay file the same in the proper court, to the proper court. Proper court. So, this is the quandary right now. Ngayon po, medyo, may mapa pala dyan, medyo may mali tayo ng napag-filean while we are talking of the arrest, the rights of the accused, the rights likewise of the government. Kung mali po ito napag-filean natin, sino po ngayon, mali po yung court. Tama po ba yung court kung mali, walang jurisdiction na mag-issue rin ng warrant of arrest? Walang bisa po yun, Your Honor. Wala, invalid yung warrant of arrest. My God, invalid yung warrant of arrest. So pag titingnan po natin, as we speak, 2:20 p.m., iisa na lang po ang natitirang warrant of arrest na valid. The warrant of arrest coming from the Senate. The Senate of the Philippines. So, sino po ang may karapatan mag-issue ng direktiba kung saan i-detain? Is it the court without jurisdiction or is it the Senate of the Philippines which has acquired jurisdiction? And in fact, the warrant of the Senate was the one used when Ms. Go was arrested in Indonesia. Yusek. Your Honor, baka maganda makipag-ugnayan ng Senado sa korte. Yes. Upang ma-resolve ang tanong na yan. We really want to help the court. Gusto namin si Branch 109 ilipat na niya sa Valenzuela, but this is the dilemma. Hindi basta-basta ho ililipat yan sa Valenzuela because Valenzuela is a multisala RTC. Magkakaroon pa ng raffle. Alam ni Judge Santiago yan, siguro ang raffle yan, baka sa Webes na kung ano pa. And yet we're doing this. We're having discussions here. So, legality-wise, may mga konting problema. Para mawala lahat yon, ang Senate pa rin ang may jurisdiction. Tama po ba ako, Yusek? Kami, abogado ka na dyan na nagtuturo sa'yo. Di na yung ibibigay ko sa'yo. Tama? Before the USEC answers, Majo, I think ASEC Benitez would like to interject. DILG, no, sir? DILG. Yes. Yes, Madam Yes, Chair. DILG, please, Magandang ASEC. hapon po. You are the complainant, ano? The department. Yes, go ahead. Your Honor, please. You are the assistant counsel of DOJ. Not yet, Your Honor. Go ahead. Biro lang. Your Honor, hindi pa, it's still the Yusek P. Ombudsman and the Office of the Special Prosecutor who's handling the case. Wala pa pong delegation sa mga prosecutor namin. G would want to interject. Yes. Okay. Sir, again, Your Honor, please, I just would like to express a manifestation that we agree with the position of the Undersecretary from the DOJ that it is at best we listen to the pronouncement or the explanation of the Office of the Ombudsman. Now, for all legal intents and purposes, I believe that there is a wisdom now behind the referral of the Office of the Ombudsman of the filing of the criminal case before the RTC of Capas Tarlac. What is the wisdom? No, this is just an observation, Mr. Chair. Preserve the Now, evidence. The law is very clear that as far as venue, as the good senator articulated earlier, that venue should be held in the RTC of a judicial region other than where the official holds office. Other than. Underscore other than. Yes, other than where the official holds office. Now, maybe this is just an observation, Mr. Chair, that probably, now, a possible way of reconciling some misunderstood portion here is maybe the benchmark here is that the Office of the Ombudsman believes that at the time the information was referred for filing,
before the artist of Tarlac is that the good mayor is no longer an incumbent official. But I just or mentioned a mayor. while ago that the OCA circular, Office of the Court Administrator, took cognizance of the rationale, the spirit behind the law, and that is to prevent influence, exert influence. Ang tagal nag-mayor nito, talagang ma-influensya pa siya doon, di ba? So Yes, when the crime took place, mayor pa siya. Di ba ho? So, siguro immaterial yun, but we leave that to the ombudsman. Yes. So, sinabi ko, the ombudsman can withdraw the information, Yes, Your file Honor. another case. But in the meantime, anong gagawin natin? Again, just one point, Mr. Yes, go ahead. Mr. Chair. I do believe that the law made critical mention of the filing of the information as the proper reckoning point of which particular court would acquire exclusive regional jurisdiction and which particular court should be stamped with the proper venue. Yes, but you should look at the interpellations for purposes of statutory construction. I agree with that, 10660, the debate between Senator Angara and Senator Pimentel. Anyway, Mr. Chair, that is only a point of observation and it is at best... Para that we leave mahalaga the siguro ombudsman. ilipat na kaysa maisahan kayo ng abogado nila, mag-move pa ng mag-quassial pa yung mga yan, na-dismiss pa. Diba? Magtulungan na tayo rito. We will do that, Mr. Chair. Madam Chair, maliwanag po ito na ang sa tingin ko para mas maayos yung lahat, the court that should have exclusive jurisdiction, ito lang yung tingin ko, yung pinakamalapit, dahil kinumpute ko na lahat, and this is not just a matter of procedural law, it should be the Regional Trial Court of Metro Manila, and that probably would be the Regional Trial Court of Valenzuela City. So, uulitin ko po, the issue here is my previous proposal that i-retain na natin ang custody kay Ms. Gota kasi tayo lang yung legal ngayon na sa tingin ko, tayo lang yung may legal na warrant of arrest. But since the good chairperson has already made a ruling that she be returned to the custodial center, her original stint in the custodial center was based on, as what the USEC said, ako na to, a flawed jurisdictional application of 10660. Walang jurisdiction si RTC Kapas. Paano ka mag-i-issue ng mga order? Although the Senate committee was very cordial enough to ask for permission, to seek the permission of the good judge that she be allowed to attend the hearing today, in today's hearing. But for purposes of legality, Madam Chair, palagay ko, ang Senado po ang tama. Tayo po ang unang nag-issue ng warrant of arrest. Ito yung kinilala sa Indonesia at merong konting problema dun sa Kapas unless ma-file nila hanggang Webes, pero 3 days nga lang dapat 3 days lang. Ngayon, September 9 na ngayon. With that, Madam Chair, I reiterate my previous motion that the Senate take custody of Ms. Alice Go and that she be detained in the Senate premises without prejudice to any ruling of the good chairperson as to her transfer to another facility where she would be more safe, considering the repeated discussions about death threats, and without prejudice likewise to our continuing engagements and dialogue with the Regional Trial Court of Kapas Tarlac, a co-equal branch of government which this committee should likewise respect. I so move, Madam Chair. Salamat, Majority